after ng third quarter filing, ano na nga ba ang susunod nating ifa-file? So, hello again. Ito si Mami Chris. Sa mga contents ko dito ay tungkol sa mga BIR ng online seller at paano maging seller dito sa TikTok and sa Orange app. Kung gusto nyo po ng mga ganitong contents, i-follow nyo lang po ako. So, after ng third quarter filing, ano na ang susunod nating ifa-file? Hindi pa po tapos ang filing for 2024. May last pa po tayong ifa-file. Ito yung tinatawag nating annual filing para sa income tax at fourth quarter filing naman para sa percentage tax. So, sa percentage tax muna tayo. Ang percentage tax ay meron pa pong fourth quarter. So, gagamitin mo pa rin ang parehong form na 2551Q at ang laman po nito is October, November, December na sales mo, pang fourth quarter na sales. Ito po ay pinapasa hanggang January 25. Ganon din yung pagbabayad. Kung meron kang tax due, dapat mabayaran mo siya hanggang January 25. Pag lumagpas dito, alam nyo na yan, magkakos yan ng open case and subjected to penalty. So, next naman, ang annual income tax, so it's either 1701 or 1701A ang gagamitin mong form. Kung hindi mo alam ang gagamitin na form, meron na tayong nagawang video para malaman kung anong form ang bagay sa'yo. So, ito naman, ang laman naman nito ay yung sales mo ng buong taon ng 2024. So, January to December siya. Pero, kung April 1 ka registered ng 2024, April 1, 2024 to December 31, 2024 ay pwedeng yun lang ang iyong dineclare. Starting kung kailan ka lang nagpa-register ng 2024. Pero sa 2025, siyempre, isang buo na yun. Starting January to December na siya. Tapos, mga momshies, ang question din nila dito, paano naman ang fourth quarter ng ating income tax? Wala na pong separate na fourth quarter. So, mapapansin nyo, ang 1701Q ay para lang or nagagamit lang natin para sa filing ng first, second, and third. Pag fourth quarter na, annual filing na po yung gagamitin natin. So, 1701 or 1701A na yung gagamitin na form. So, yun na po yung gagawin natin para sa ating last filing para sa ating income tax. Annual filing na. So, again, sa first, second, and third, 1701Q ang ginagamit na form. And then, sa fourth quarter, annual filing na ang ginagawa. Buong taon na sales, kasama na po ang fourth quarter. It's either 1701 or 1701A ang gagamitin na form. Ang deadline naman nito ay hanggang April 15. So, starting January 1 to April 15, pwede na po kayong mag-file ng inyong annual income tax. So, kung may mga questions, suggestion, and correction, i-comment nyo lang po dyan. Sana nakatulong sa inyo ulit itong ating content. Bye-bye! Ayun nga pala mga momshies, baka hindi ka pa kasali sa ating group, meron na po tayong non-VAT 8% and OSD group. So, ang link nito ay nasa aking bio and nag-a-assist din po kami kung gusto nyo pong magpa-assist ng late filing, or bookkeeping, i-message nyo lang po ako. So, yun lang mga momshies.